Okay, good morning po sa ating lahat. Sa biyaya ng Lord Jesus, daratnan kayo ng mensaheng ito na nasa mabuting kalagayan. Good morning po. Pag-aralan po natin ngayon yung Apokalipsis, Kapitulo 16. Ito po ay ang puot ng Diyos. Ito yung mangkok ng puot ng Diyos. Alam niyo po ba ang mangkok na ito ng puot ng Diyos ay mararanasan pa po sa Great Tribulation? Great Tribulation kasi meron pong tinatawag na buong tribulation period ng buong 7 years na singkad. Okay? Pero yung huling kabanata nun, yung huling parte nun, ito po yung tinatawag na Great Tribulation. Right now, Tagalog na Biblia ang ating gagamitin para mabigyang linaw natin ito. Okay? Patunayan natin na wala pa sa tribulation ng mundo sapagkat ang mga daranasin sa panahon ngayon napakahirap po talaga. Hindi kakayanin ng kahit na sino, okay, sa panahon ngayon. At talagang malalaman nyo sa pag-aaral na ito na hindi isusuong ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia o ang kanyang church, ang kanyang bride dito sa ganito katinding kapighatian na daranasin ng mundo. Okay? Meron po tayong 4 na talata, okay? 4 lang po kasi masyadong mahaba itong 16 ng Apokalipsis na ito. Okay, Apokalipsis 16, basahin natin 8 hanggang 11. So 4 na talata, 8 hanggang 11 ng Apokalipsis 16. May mga Biblia po kayo. Ito Tagalog ang gagamitin natin ngayon. Ayan na. At ibinuhos ng ika-4, siyempre anghel ito. At ibinuhos ng ika-4 na anghel ang kanyang mangkok sa araw. At pinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. Okay, nakakapaso na po ang araw during that time. Nakakapaso na ba ang araw ngayon? Well, hindi pa nila natitikman kung gaano po katindi. Kaya doon sa mga maiiwan, talagang grabe ang daranasin po nila. Nakakapaso ang araw. O ito naman, at napaso ang mga tao sa matinding init. Okay, saan? Sa matinding init. Napaso ang mga tao, sabi ng Biblia. Ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Panginoon na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nagsisi upang luwalhatiin ang Panginoon. Hindi sila nagsisi. So nandoon po yung fried chicken nila. Galit kami, galit na galit. So itong mga tao pong ito ay talagang, pwede ko lang sabihin yon, destined for destruction. Destined for hell. Forever. Wala na. Wala nang pag-asa. Kumbaga, ito na yung mga inuubo ko. Hindi naman po, sinasamid lang. Ito po yung mga tumanggap ng tatak ng halimaw, 666. Marami nagtatanong sa akin, paano ba yung 666? Well, ako naniniwala talaga ako, napakalit lang nito na yes. Alam niyo po ba ngayon, may bago pong cellphone na lalabas po ngayon? Narinig na po ba niyo yung Honor 400 AI. May AI na po roon. So, ibig sabihin, napakaganda po ng cellphone na yun. Gusto ko nga po sanang bumili. Okay. Pero anong gusto ko sabihin po rito? Pa-advance ng pa-advance ang teknolohiya. Pa-advance ng pa-advance ang technology. Okay? So, ako naniniwala po ko, itong tinatawag na microchips, parang mahihigitan pa niyan. Mahihigatan pa yung microchips doon sa ibibigay na tatak ng Antikristo. Mas modern pa roon, mas high-tech pa roon. Hindi ko po alam kung paano. Pero ito po, sabi ng Biblia, ay may tatak ng halimaw. Gamitin ng katalinuhan, kwentahin ang pangalan, sabi niya, 666, 6. 6. 6. 6. 6. Okay? So, yun po yun. Kaya natatakan na itong mga ito, wala ng pag-asa sa gloria ng kalangitan. Wala na talaga. Okay? Tingnan nyo. Nung napaso raw sila nung init, okay, matinding init. Napaso sila dahil sa init ng araw. Okay? Ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Panginoon na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi nila niluwalhati ang Panginoon upang siya luwalhatiin. No. Hindi nila luluwalhatiin ang Panginoon dahil ang mga taong ito ay talagang tinanggap na nila na sila ay maiimpyerno. Kay Satanas na talaga sila, mga taong wala na talaga. May condemning them? No. Dahil ang sinasabi ko po, event sa future. Ito po yung mga mapapahamak. At ang sabi po ng Biblia, mas maluwang ang daan patungong impyerno kaysa daan patungong kalangitan. Totoo po yan. Mas maluwag ang daan
papuntang impyerno. Maraming inaalok ngayon ng mundong ito. Pinapakita ang lasap ng impyerno. Impyerno talaga. Impyerno sa lupa kanila ngayon. No, wala pa po. Wala pa pong impyerno sa lupa. Langit pa po ito. Kung tutusin, kumpara sa tribulation. Kaya huwag kayo nagsasabi na sa tribulation na po tayo. Ang dami ko nakikita mga post. Bakit ganon? Ba't gusto niyong dumaan sa tribulation? Why? Why? Kristiyano ka. Ba't ayaw mo ng gloria? Ayaw mo ba ng gloria? Anong gusto mo? Hell? Bahala ka na. Di ba? Alam mo ba yung ginawa ni Kristo sa krus? Namatay siya. Binayaran niya ang kasalanan ng mundo. Binayaran niya. Walang tinirang kasalanan. You are righteous in the sight of God. Whatever and ever. Hindi mo dadanasin to kung Kristiyano ka. Okay, punta po tayo sa 10. Ibinuhos naman ng ikalima ang kanyang mangkok. Ikalimang anghel, yung nagbuhos. Mangkok. Buti sana kung laman ng mangkok. Sinigang na baboy. Ano pa? Adobong baboy, no? Sinigang na isda. Paksiw na isda. Buti kung gano'n eh. Pero iba, tingnan nyo. Ibinuhos naman ng ikalama na anghel ang kanyang mangkok sa trono. Diretso na to. Makinig mo puti. Ibinuhos naman ng ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian. So magdidilim pala ang kaharian ng Antikristo. You know what? I saw one movie. Ang galing ng pagkagawa eh. I think this is a Mexican movie or somewhere in the Americas, South Americas. It was being, ang ganda. Nakikita niyo po itong movie ito, ginagamit po ito sa mga vlogs, no? Maganda yung pelikula, pinanood ko siya na I think 3 oras po siya. Maganda siya. Pinakita roon at nagkaroon sila ng mga sakit-sakit. Para nagkaroon sila ng mga bukol-bukol sa katawan. Pati yung Antikristo mismo doon na nagpo-portray, magaling yung nagportray doon eh. So, yes, nagkaroon siya ng mga bukol-bukol. Mangyayari po yan, higit pa po doon. Kasi tignan nyo, ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw, ito yung Antikristo, at nagdilim ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, dahil sa sobrang hirap at tindi ng nangyari yon, talagang grabe, ang dilim na ng kanyang kaharian. Literal na dilim? I don't think so. Pero ibig sabihin, bagsak at lugmok ang kanyang kaharian. Kinagat pa nga ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap at sakit. Ganito, sobrang sakit. Aray ko, di ba ganon? Naranasan nila yan. O, tignan naman ninyo. Pero, nilait nila ang Diyos, ang Panginoon ng langit, dahil sa kanilang mga hirap at pasakit. At dahil na rin sa kanilang mahapding mga sugat, at hindi nga sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Hindi sila nagsisi sa kanilang wala na talaga. At nakita ko po dito, dahil sa sobrang lakas na rin nung kapangyarihan ng demonyo sa buhay ng mga, although mas malakas talaga ang Panginoon, pero hindi nga niya tinanggap ang Panginoon. Pero sa buhay ng mga ito, ang lakas na ng power of the devil. Kaya, maski nagkakanda hirap-hirap na sila, they keep on cursing God, they keep on cursing Jesus. At sila po ay talagang lumalait sa Panginoon. Hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. I don't think so. Naniniwala ko choice nila na ang Panginoon ay lait-laitin nila. Hindi nila alam na ang Panginoon pwede silang pagalingin sa isang igla. Pero mas pinili nila ang dilim, sabi ng Biblia, kumpara sa liwanag ni Kristo. Nasa Korinto po yan. Effective din po sa kanila yan. Hindi lang po sa church age yun. Dahil ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Para sa lahat ng panahon, hindi nagbabago. So yan. Basahin niyo po itong Apokalipsis 16 sapagkat pagkaganda-ganda po nito, makikita po ninyo rito yung end times. Ilang beses ko na po nabasa ang Book of Revelation ng paulit-ulit, pero kada basa ko, lagi may bagong mga revelasyon ang Lord na pinapakita. Ito po, dahil Bibliang Tagalog ng ginamit ko, dahil para ito po ay atin pong maipresent po ng tama. Okay? Ayan po. So, thank you Jesus sa magandang umaga nito. Magandang umaga rin po sa ating lahat.